Kumusta, mga ka-hobbyist? Sa ating Crayfish Tips episode ngayon, tatalakayin natin ang isang natural na sikreto na ginagamit ng maraming breeders, ang dry talisay leaves, o kilala rin bilang Indian almond leaves. Maganda ba talaga itong gamitin sa pagpaparami ng ating mga crayfish? Alamin natin ang mga pros at cons. Ang paggamit ng tuyo na dahon ng talisay ay isang popular at natural na pamamaraan sa komunidad ng pagpapalahi ng crayfish dahil sa taglay nitong maraming benepisyo. Bilang isang natural na conditioner ng tubig, ang dahon ng talisay ay naglalabas ng mga tannin at humic acid na kilalang may katangiang antifungal at antibacterial, na lubhang mahalaga sa kaligtasan ng mga itlog at bagong pisang, hatchlings, na crayfish. Ang mga dahon ay nagbibigay din ng natural na taguan o kanlungan para sa mga inahing nagdadala at sa mga maliliit pa, habang nag-aalok din ng dagdag na pinagkukunan ng pagkain habang ito ay nabubulok. Gayunpaman, may ilang bagay din na dapat isaalang-alang. Ang paggamit nito ay maaaring magpadilim ng tubig, na maaaring hindi magustuhan ng iba, at kailangan din itong palitan ng regular, bago tuluyang mabulok at maging sanhi ng pagtaas ng ammonia o nitrate, na posibleng makasama sa breeding tank. Ang maingat na pagbalanse sa mga benepisyong ito at sa mga kinakailangan sa paglilinis ay susi sa matagumpay na pagpapalahi gamit ang natural na paraan na ito. Kaya mga kaibigan, malinaw na ang dry talisay leaves ay isang malaking tulong sa ating breeding efforts basta't siguruhin nating mapanatili itong malinis at palitan sa tamang oras. Iyon muna ang ating tip para sa araw na ito. Huwag kalimutang i-like ang post na ito. Follow for more crayfish updates and tips. Hanggang sa muli!